Magandang umaga, narito ang update sa Bagyong Lani at sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 2 ng umaga, yung low pressure area na minomonitor natin sa kanluran ng Northern Luzon ay isa ng ganap na bagyo na may local name na Lani. Huli itong namataan sa layong 315 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur at taglay nito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at palayo nga po yung pagkilos nito sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngunit ngayong araw ay magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Samantala, ang southwest monsoon o habagat naman ay patuloy pa rin umiiral dito sa Central at Southern Luzon and magdadala pa rin ito ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan dito sa buong bahagi ng Central Luzon, maging sa area din ng Calabarzon at dito sa bahagi ng Metro Manila. And yung mga pag-ulan po na dala ni Bagyong Lani at also ng habagat ay posible pa rin pong magdulot ng mga hanggang sa malalakas na pag-ulan, kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Lani, generally ito ay kikilos pahilagang kanluran at magiging mabilis po yung paglagi nito dito sa loob ng ating area of responsibility. By this morning or afternoon ay lalabas na din po ito ng PAR, and paglabas po nito ng PAR, posible ito mag-intensify pa into a tropical storm habang binabaybay pa rin yung karagatan patungo dito sa area ng Southern China. And mapapansin din po natin na hindi hagip ng mga pinakamalalakas na hangin na taglay nito yung anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit ngayong araw nga po, magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan. But dahil nga palayo yung pagkilos nito ni Bagyong Lani sa anumang bahagi ng ating kalupaan, expect din po natin na within the day, posible po yan by this afternoon or evening onwards ay pawala na rin po yung mga pag-ulan na dala nito dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon. At dahil nga po hindi hagip ng mga pinakamalalakas na hangin na dala ni Bagyong Lani yung anumang bahagi ng ating bansa, ay wala po tayong nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngunit posible pa rin po yung bugso ng mga malalakas na hangin sa area ng Ilocos Region, maging sa bahagi din ng Cagayan at Isabela. At para naman po sa mga pag-ulan, ngayong araw posible pa rin yung mga malalakas na pag-ulan, 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Pangasinan. Dulot po ito ni Bagyong Lani at 50 to 100 millimeters of rainfall din dito sa area ng Zambales. Dulot naman ng habagat. Kaya pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dyan at makipag-ugnayan pa rin po tayo sa ating mga LGU para sa mga aksyon na kailangan nating gawin para sa ating kaligtasan. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa may western seaboards ng Northern Luzon sapagkat magiging maalon po or katamtaman hanggang sa maalon po yung lagay ng ating karagatan. At para naman sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, dulot ni Bagyong Lani, magiging maulap po yung ating kalangitan. May mga pag-ulan pa rin na mararanasan dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, maging sa area din ng Cagayan Valley. Most likely po yung mga pag-ulan po natin, posible pa rin hanggang sa mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa area ng Ilocos Region. Kaya pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin. And ine-expect nga po natin dahil palayo si Bagyong Lani dito sa anumang bahagi ng ating kalupaan, most likely po simula mamayang hapon or gabi ay pawala na rin po yung mga pag-ulan na dala nito ni Bagyong Lani dito sa malaking area ng Northern Luzon. Samantala, ang habagat naman po patuloy ding magdudulot ng makulimlim na panahon at meron ding mga pag-ulan na mararanasan dito sa Central Luzon, maging sa Calabarzon at dito din po sa Metro Manila. Most likely po katamtaman at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan pa rin yung posible nating maranasan, lalong-lalo na dito sa area ng Zambales at Bataan, kaya patuloy pa rin pag-iingat sa ating mga kababayan and also yung mga regional offices natin ay nagpapalabas pa rin ng mga thunderstorm advisory or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito.
Samantala, dito naman sa bahagi ng Mimaropa at Bicol Region, meron lamang po tayong mga isolated na mga pag-ulan na mararanasan dulot ng habagat at ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 30 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa bahagi ng Palawan, maging sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao ay medyo maaliwalas po yung panahon na ating mararanasan. Maliban na lamang yan sa mga posibilidad pa din ng mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon at gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayong makaranas ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaari po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya patuloy pa rin pag-iingat para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:44 ng umaga at lulubog mamayang 6:04 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At para naman po sa mga rainfall warnings or mga thunderstorm advisories na pinapalabas ng ating mga regional offices, bisitahin ang aming website panahon.gov.ph. At yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.